Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, first time na nakita ako ng amo ko na galit ako. So, ngayon okay na yung mood ko. Pero kagabi talaga, hindi ko lang maintindihan, tinutupak talaga ako. May time talaga na ganun. So, kahapon is Sunday. And iniiwan nila sa akin yan yung bata ng linggo kasi nga papatulugin ko. Pero ilang linggo na nag-iinarte itong bata na ayaw matulog mag-isa, ayaw niya daw, hinahanap niya yung nanay niya. Hindi katulad dati na sobra isang taon ko na yun siyang pinapatulog na matino naman. Tapos ngayon bigla siyang nag-inarte kung kailan tumanda. So, nag-usap. Di okay na. Sabi niya matutulog siya. So, punta na kami sa kwarto ng 8:30. Tapos, ayan na, binasahan ko na ng libro. Tapos matulog na. Natulog siya. Ano ba yun? Humilik siya. So, alam ko tulog na. Kakalabas ko pa lang. Wala pa ako sigurong 2 minuto sa labas. Binuksan niya na yung pinto at lumabas. Tas umiiyak na lumabas. Tas simula nun, hindi na siya natulog. Pinapatulog ko siya balik. Hindi na siya natulog. Hanggang 10:30 ng gabi. Tsaka pa dumating yung nanay niya. Ang trabaho ko sa kusina nandun pa. Hindi pa ako nakapaghugas ng plato. Lahat ng kinainan namin ng bata nandun pa. Mga pinaglutuan ko. Kalat pa talaga sa kusina. Tapos hindi ko pa nalinis yung mga bag na galing sa labas na binitbit nila. So, nainis ako ba? Tapos yung bata, pinapatulog ko. Ayaw na. Nag-iinarte. May igaganon-ganon yung mata niya. Tinitignan ko kasi siya. Pagka tinitignan ko siya, pipikit niya yung mata niya. Pag hindi ako nakatingin, didilat. Sarap talaga siya sakalin kahapon. So, kagabi. So, nung wala pa, edi nakakapagod. Nakatayo lang ako doon sa kama niya, sa kama nila. Inaano siya, ginaganyan-ganyan yung hita niya para matulog. May hilutin ko na. Ano-ano nang ginawa ko para matulog. Ayaw talaga. Mabot ako ng 2 oras sa loob. Frustrated na talaga ako. Gusto ko nang maiyak, na napapagod na ako. Ikaw ba naman, nai-stress na ako. Parang, alam mo yung sa sobrang gigil ko sa kanya, gusto ko siyang ganunin, tas itapon dun sa labas, sa sobrang gigil ko, tinitignan ko talaga yung mukha niya, tapos babangon siya, ayoko talaga, hindi talaga ako makatulog, gaganon siya, akala mo ano gagawin natin, gusto mo lumabas tayo, maglaro tayo dun sa labas, sabi ko ganon sa kanya, tapos, ayan na, konti na lang patulog na siya, bigla na naman siya, ay, sarap talaga siyang suntukin. Iinis talaga ako kahapon. Tinutupak talaga ako sa ginawa niya. Tapos, 10:30, dumating yung nanay niya. Dumating sila. Sabi ko, hindi siya natulog. Sabi ko, ganun. Tapos, nung sinabi ko, yun yung bata, umiyak. Akala mo, pinatay ko. Akala mo, anong ginawa ko sa kanya. Umiyak siya. Gigil ako lalo. Kasi parang ako lumalabas ng masama. Gigil na talaga ako. So, umiyak siya. Nayaan ko lang. Hindi ko siya inalo. Binigyan ko lang siya tissue, tapos nandyan yung nanay. Ano ba nangyari? Kinakausap siya ng salita nila. Ganyan-ganyan. Tapos nandyan lang ako. Tapos sabi ng nanay, sige na, lumabas ka na, okay na. Salamat, sabi niya. Ako na bahala dito. Sabi niya salamat, di ako sumagot. Dire-diretso lang ako sa labas. 2 beses niya sinabi salamat. Ay, yung mukha ko talagang galit na galit ako. Yung mukha ko na galit, yun na talaga yung mukha ko kahapon. Tapos pagdating ko sa kusina, suot ko tong tsinelas ko. Yan, suot ko yan. Sinipa ko to. Di tumalbog yung 2 kong tsinelas doon sa kusina. Nandun may CCTV kami sa kusina. Sinipa ko. Puta talaga, dinte. Talagang galit na galit ako sa nangyayari na yung 2 oras na nandun ako sa loob na wala naman akong nagawang tama kasi nga hindi natulog. Wala akong nagawa sa 2 oras na yun. Nagsayang ako ng oras. Sinipa ko yung tsinelas ko. Tapos, tinupak na ako. Ako pagtupakin, naninira ako ng gamit. Yan yung isang bagay na hindi ko nakokontrol pag galit ako. Tapos wala akong mapagalitan, wala akong mapagbuntunan, wala akong malabasan ng galit na kinikimkim ko. Yung mga gamit, ubos sa akin yan. Tapos ang ginawa ko, nagkanda yung hugasan ng plato, yung dishwasher, yung electric na dishwasher. Inano ko, ginanon ko gano'n, ewan ko kung buhay pa yun o kung sira yun o hindi, kasi nga hindi naman namin ginagamit yun, ginagamit lang yun ng amo kong babae kapag wala ako kasi nga walang maghuhugas. So, yan, ginagamit niya yan. Hindi ko alam kung buhay, okay pa yun kasi nga talagang sa sobrang gigil ko, ginanon ko talaga, tapos di pa ako natuwa, pinag-aano ko pa yung ibang gamit dun, tapos yung amo kong lalaki naligo.
Tapos, gigil na gigil pa din ako. Kinuha ko yung tsinelas ko na pinagtatapon ko. Tapos, nagpadyak-padyak ako doon. Nag-ano-ano ako doon sa kusina. Talagang nanggigigil talaga ako. Tapos, yung amo ko, napahinto. Hindi niya natuloy yung pag blower niya ng buhok. Kasi nga, na ano niya ako sa kusina. Ang lakas-lakas ng mga ano doon sa kusina. Lagabog ba? Tapos yung paa ko nagpapadyak-padyak, tapos pumunta siya sa loob. Sabi siya siguro sa amo kong babae kung anong pinagagawa ko dun sa kusina. Nagulat ako, yung amo kong babae walang tsinelas, pumunta sa kusina. Tapos alanganin siyang pumasok kasi nakita niya, galit talaga yung mukha ko. Hindi ko siya kinakausap. Nakaganon lang ako. Tapos naglilinis ako kahit nandyan siya. Naghugas pa din ako. Tinaog ko lang yung dishwasher na hinampas kong ganon. Binalik ko lang para makapasok siya sa kusina kasi maliit lang yung kusina namin. Tapos sabi niya, ito yung lulutuin, ganyan. Wala, di talaga ako sumagot. Gumaganyan lang ako. Sabi niya, salamat. Abala ka dyan. Di talaga. Tapos, ano na ako dun sa kusina, umupo ako. Tapos, ano ko ng paa. Talagang, ewan ko, kita niya siguro matatawa siya sa akin na maiinis siya sa ginagawa ko kahapon. Pikon talaga ako. Tapos, pumasok siya sa kwarto, naligo siya. Di siya lumabas na. Inantay niya muna ako makapasok sa kwarto bago siya lumabas. Yung pagkasarado ko ng pinto, kasi alas 11:30 na ako natapos kagabi. Pagsarado ko ng pinto, tsaka pagbukas niya ng pinto doon sa kanila. Kasi lumabas siya, kasi basa pa yung buhok niya, hindi niya pa yung blower. Ganyan yan siya kapag ano. Tapos, kasi, ang unfair kasi paulit-ulit na lang. Parati na lang na anong oras na ako natatapos. Wala silang ano ba, na hindi nila iniisip na maaga pa ako gigising kinabukasan. Yung hindi nila inaano, grabe yung ginagawa nila sa akin. So, parang napuno ako kahapon. So, hindi ko siya kinakausap. Kaninang umaga, sabi ako sa kanya, galit pa rin ako. Sabi ko, good morning. Tapos tinignan niya ako. Sabi niya, good morning, Jen. Sabi niya, punta ako doon. Tinignan ko yung bata. Ano nangyari sa'yo? Sabi ko, pinagalitan ko na naman. Kaya yun, ayaw na matulog ng ano. Kasi nga, pinapagalitan ko yan, bugbog ka sa akin talaga, sinasabi ko sa iyo. Natatakot yan siya kasi nga sabi ko sa kaya, pag napagod ako sa ginagawa mo, iwanan talaga kita dito. Kala mo, babalik pa ako dito? Pagka nakauwi akong Pilipinas, babalik pa ako? Tingin mo, babalik pa ako dito sa ginagawa mo? Ganyan ako sa kanya. Tapos, sinumbong niya siguro sa nanay niya. Yung nanay niya kanina, kinausap ako. Mabait yan siya kapag, alam niyo yung, dyan yung amo ko. Kapag alam niya na nagalit ako, yan siya, sinusuyo niya ako. Yung susuhulan ka niya ba? Halimbawa, may papabili ka, tapos bibili niya yan ng madami. Nung nakaraan, sabi ko, bilhan niya ako ng noodles. Nung time na yun na nagalit din ako, binilan niya ako 4 na noodles, 4 na pack. Ganyan yan siya, suhul. So, kanina tinanong niya ako kung may gusto ako. Sabi ko, wala. Tapos, pag uwi niya, ang lambing-lambing niya ngayong araw. Kasi alam niyang galit ako. Buti na lang kamo na na ako ng bata, na okay na ako ng bata. Pag ako pa naman nagalit, matagal. Tapos, nitong gabi kinausap niya ako. Sabi niya, Jen, kapag kapag umuwi daw ako ng Pilipinas, next year pa naman yun. Pero bakit niya inano yun? Pag uuwi ako ng Pilipinas, sinabi ko kasi sa kanya na yung kapatid ko may ticket na pauwi ng Pilipinas, pero hindi na babalik sa Kuwait, pero may ticket siya pabalik ng Kuwait, hindi na siya babalik. So, parang umiikot-ikot yun sa utak ng amo ko kung bakit baka gayahin ko yung ginawa ng kapatid ko, kasi sinabi ko yun sa bata kagahapon. Pag napikon ako, uuwi ako, hindi na ako babalik, bahala sa buhay mo, maasahin ko kayo dito, tignan ko lang. Sinabi sa akin ng amo ko ngayong gabi na sana naman pag pinauwi kita, kapag sa susunod na taon, pag pinayagan kitang umuwi, sana naman, bumalik ka, wag mong gayahin yung kapatid mo na hindi na bumalik. Sabi niya ganun sa akin. So, natawa ako. Tapos, sinabi ko sa kanya yung reason kung bakit ayaw nang bumalik yung kapatid ko. Tsaka, kailangan niyang gawin yun na kunwari, babalik siya para hindi siya mapagalitan, hindi siya pag-initan. Kasi nga, yung mga kaibigan ng kapatid ko, nakakapitbahay niya, na-rape yung dalawa dun. Yung isa is nakauwi 1 month na lang bago umuwi, ni-rape ng anak ng amo niya. Tapos yung isa naman is kinonsumo, ilang beses pa ulit-ulit na ni-rape ng alaga niya na ilang taon na ba yun? 23 ata. Nagagamit ng droga. So, sabi ko sa amo ko, hindi pwedeng gawin ng kapatid ko na magpaalam siya. Baka kung mapahamak siya doon,
anong mangyari. Meron pa naman siyang alaga na binata na kambal. Ang edad is 23 ata 24, malalaking tao yan. Kita ko yung kapatid ng ano ko, kaibigan ng kapatid ko, puro siya pasa. Kasi nga, pinwersa talaga siya. So, wala siyang magawa. Maliit siya, malalaki yung mga Arabo. Kaya sabi ko sa kapatid ko, okay yan. Nakwento ko sa ano ko, sa amo ko na uuwi yung kapatid ko ngayon. Sabi niya, babalik pa ba siya? Sabi ko, hindi na. Pero may ticket na siya. Napasok yun sa utak niya. Hindi na mawala-wala. Kaya kinakausap niya ako ngayong gabi na kung payagan niya daw ako sa susunod na taon. Kung makauwi ako, kung uuwi ako, babalik daw ako. Kasi yun yung pinangtakot ko sa bata kagabi. Pag ganyan ng ganyan ugali mo, mapagod ako sa iwanan kita dito. Sinasabi ko. Kaya umiyak yung bata. Ilang beses ko yung napaiyak kagabi yung bata hanggang sa dumating yung nanay niya. Umiyak na siya. Tapos hindi na mapigil. Tapos lumayas na lang ako doon. Bahala ka dyan sa buhay mong gaga ka. So, ano nga, nag-iinarte siya kung kailan tumanda yung alaga ko. Nagiging maarte siya. Alam mo yung gusto niya lang, yung ugali nila ba na kahit okay na, gusto na lang nila pahirapan ka. So, katulad nung nakaraan, okay naman na eh. Okay na yung ano, kumakain naman siya ng manok na may dugo. Kasi normal lang naman na may dugo yung ano, yung manok. Nag-inarte na, ayaw na kumain ng manok kasi nga daw may dugo. Gusto ipakuha sa akin isa-isa yung dugo ng manok. Buisit. Nagsimula na siyang naging maarte kung kailan tumanda na. Sabi ko nga sa kanya kung kailan tubuan ka na ng bulbol tsaka ka pa na ganyan. Pinagalitan ko talaga kagabi. Hindi lang yan masumbong-sumbong sa nanay niya. Pinagalitan ko kasi nga takot yun sa akin. Manda ka sa akin talaga pag malaman ko sinumbong-sumbong mo ako. Kasalanan mo naman. Okay. Yung amo ko 2 beses na ako nakitang galit. Pero kagahapon talaga yung sobrang galit ko talaga. Wala akong pakialam kahit may CCTV. Nagwala talaga ako sa kusina. Para akong bata kahapon. Buti nga nawala na yung ugali ko na kapag galit ako yung cellphone ko, yung binabasag ko. Ganyan ako dati eh, binabasag ko yung cellphone ko, tapos pinagalitan ako ng ate ko kasi pinaayos ko na naman. Sabi ng ate ko, bakit mo kailangan basagin yung cellphone mo? Eh di yung kaaway mo yung basagin mo yung mukha. Bakit kailangan yung gamit mo yung pagdiskitahan mo? So simula nun, hindi ko na binabasag yung ano ko, cellphone ko. Kaso nga lang, pag hindi ako nakapagpigil ba, pag wala akong mapag-anuhan ng galit ko, malabasan, ay yung mga gamit talaga yung, ang bilis ng kamay ko, mabigat siya kapag galit ako. Sobrang ano, kaya nakakabasag ako eh. Kaya ayoko magalit kasi nakakabasag talaga ako. Ayan, so, ayun lang guys. Buti na lang ako, swerte ako sa amo kahit ganito yung ugali ko. Okay siya, napagtsatsagaan niya. Kasi nga yung bata, parang ginayuma ko yung bata. Grabe talaga yung dikit sa akin, mangiyak-ngiyak yan. Pagka talagang pinagalitan ko, hindi talaga yung mag-ano sa akin. Ayan. Tiniis lang. Sumbong yung amo kong lalaki. Kaya takot yung lalaki sa akin eh. Wala ba naman ako sa kusina? Narinig niya. Ano lang eh. Tatlong step lang. Pintuan ng kusina. Dingding lang dito. Nandito na siya. So nagwala ako talaga sa kusina. Tapos talagang napahinto siya. Hindi niya na tinuloy yung pag-blower niya ng buhok. Pinakinggan niya na lang yung pagpadyak-padyak ko doon. Isip na buhay. So, na-share ko lang. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.